Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. The purpose of the new creation in Christ Jesus. So today, pag-iisipin ko po kayo, ano sa palagay niyo ang dahilan bakit tayo na-born again? Ano po yung purpose ni Lord? Alam niyo po, isa po sa pinakapaborito kong verses sa Biblia ay yung pong Ephesians chapter 2 verse 10. Kasi dito po pinapaliwanag talaga kung ano yung purpose nating mga born again Christians. Ano po? Ngayon kung babasahin po natin yan sa original Greek, sabi sa Amplified Bible, "For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do good works which God predestined, planned beforehand for us." So, ang tinutukoy po dito ay yung new birth, ha? Huwag niyo akalain na ito po yung unang kapanganakan natin. Ano po? Ang tinutukoy po dito ay yung ating born again experience. At binabanggit po dito na tayo po workmanship ng Diyos. Ano po, tayo po yung kanyang ultimate project, ika nga, na nilikha niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo dahil meron po tayong purpose at malinaw po, itinakda po yung layunin na yan. Ano po ang sabi rito? That we may do good works which God predestined, planned beforehand for us. Ano po? Ngayon, dito makikita natin na meron po pala tayong purpose. Ano po? At makikita rin natin na tayong mga bagong nilalang kay Kristo Jesus ay may potential. Ano po? Alam niyo po, si Satanas gusto niya mag-isip tayo ng kakaiba. Ano po? At ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag-iisipin ko kayo. Baka kasi maaaring ang kaisipan nyo ay ganito. Unang-una, gusto ni Satanas na tayo mag-isip na tayo forgiven sinner lang. Napatawad lang. Ang linaw-linaw po sa Biblia, we are brand new creatures in Christ Jesus. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi nga dyan, the old has gone, the new has come. So yung pagiging born again po, hindi yan religion lang na inaakala ng iba. At gusto ni Satanas na isipin natin na ito isang religion, samahan, organisasyon, grupo. Ano po, ang pagiging born again po ay yung pagkakaroon ng bagong nature, kalikasan. Binago ng Diyos ang iyong spirito, ang iyong pagkatao. Kaya hindi ka lang forgiven sinner. Ano po, yung buhay ni Kristo, naririyan sa iyo. At malaki ang potential mo na makagawa ng mabuti. Hindi ka na makasalanan, kapatid. Ikaw ay righteousness na of God in Christ Jesus. Ano po? Ngayon, siguro isipin nyo, ay, born again yan yung mga pupunta sa langit pag sila namatay. Ano po? Kasi yun naman talaga ang naririnig nating preaching madalas. Well, totoo po yun. Heaven-bound na po tayo. Yun po ang pangako ng Panginoong Hesus. Pero dito po sa Ephesians chapter 2 verse 10, malinaw po meron pa rin tayong earthly purpose. At ano po sa palagay niyo yung earthly purpose natin? Ano po? To do good works. Ano po? Itinakda ng Diyos. Inihanda ng Diyos tayo upang gumawa ng mabuti. Ano po? At gustong-gusto ni Satanas na mawala sa atin yung ating earthly purpose. Ano po? Yung isipin na lang natin na ang tunay na kaligayahan natin ay nasa langit. Ano po? Wala nang mangyayari sa buhay natin dito sa mundong ito. At bakit niya gustong gano'n ang kaisipan natin? Para hindi tayo maka-impluwensya sa mundong ito. Para mapuno niya ng kasalanan itong mundong ito. Mapuno niya ng kasamaan at hopelessness ang mundong ito para mawala na ng pag-asa ang tao. Okay? So, ito pa. Bakit kaya pinipersecute tayo ni Satanas? Bakit pinadadalhan tayo ng maraming problema? Sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Ano po? Sa mga ginagawa natin, even sa church. Kasi
Kaya niya tayo pine-persecute, para, again, mawala tayo sa purpose, sa tunay na purpose natin sa mundong ito. Gusto niya mamproblema na lang tayo palagi dito sa mundong ito at hindi na natin magawa yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Okay. So ito na yung mga katotohanan na dapat yung malaman. Unang-una, as a new creation, tayo ang solusyon ng Diyos sa kasalanan at kasamaan na meron sa mundong ito. Ano po? Malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Tayo po yun. Ano po? Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 27, Christ in you. Kaya nasa sa ating buhay ang Panginoong Hesus. Sabi diyan, your hope of glory. So sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng ating buhay, patotoo, mababago po ang ating henerasyon. Alam niyo yung nangyayari sa mundo ngayon? Yung nakikita po ninyong mga krimen na ginagawa ng kabataan, alam niyo po ang problemang totoo, hindi sila na-impluwensyahan ng tama ng kanilang magulang. Isipin niyo po, kung tayo po ay mai-impluwensyahan natin ng tama yung ating pamilya, yung ating next generation, hindi po lalaganap ang kasamaan sa mundong ito. Maski yung henerasyon mo lang, kapatid, yan sana maging prayer natin. Sana yung next generation ko lang. Kaya kung hindi mo na-influensyahan yung pamilya mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kapatid, mag-isip ka na. You're missing the purpose of being born again. Dapat nandoon ang unang-unang epekto ng iyong pagbabagong buhay. Pangalawa, tayong mga born-again Christians, we are not perfect, but we have a potential in Christ Jesus. Sabi sa 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. At ang purpose niyan, to lead people out of darkness and bring them to light. Kaya dito sa buhay na ito, dapat mo mag-shine tayo. Kakitaan tayo ng good works. Kasi ang goal natin, ma-transform natin yung atin pong henerasyon. Ulitin ko po, unang-una po dyan ay ang inyong pamilya. Kaya pansinin niyo po, yung true purpose natin sa mundong ito is to do good works. Maraming Christians kasi allergic dun sa salitang good works eh. Ayaw na ayaw nilang maririnig yan. Pero ang totoo po, malinaw sa Ephesians chapter 2 verse 10, na mahalaga yung good works. Yan ang dahilan kung bakit tayo na born again. Kasi we can only overcome sin by doing good. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. At lagi niyong tatandaan, yung good works, yan ang totoong ebidensya at testimony natin sa mundong ito na ang buhay natin ay naka-align sa purpose ng Diyos. So, ano po mapupunan natin sa mga Kristiyano ngayon? Mahihina. Bakit po? Because of ignorance. Akala nila hindi sila bagong nilalang. Akala nila wala silang potential. Akala nila alipin sila ng problema ng kasalanan. Dahil mahina sila, marupok. Ang idea nila ng Christianity, napatawad lang sila. At hindi sila mga bagong nilalang. Number 2, mas busy sila sa pagtutroubleshoot ng buhay nila. Lagi nilang may problema sa halip na maging blessing sa mundong ito. Pangatlo, tamad. Bakit po tamad? Kasi nga, saved na eh. Yung idea natin na ligtas na ako wala na akong gagawin sa mundong ito. Yun ang kaisipan na meron po sa kanila. Kaya marami hindi na talaga nagtitestify, gumagawa ng good works, o nag-e-effort para mag-share ng gospel sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang challenge ko po mga kapatid, maski yung henerasyon nyo lang, yung inyong mga anak nyo lang, yung pamilya nyo lang, kapatid ninyo, yun po ang ma-share ninyo. Malaki po ang impact niyan sa pagbabago sa mundong ito.
So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa maging hamon po ito sa aming buhay. Salamat po na kami isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus na may purpose sa mundong ito. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.